Good morning. Okay, tanghali na and ngayon lang ako medyo umayos-ayos. Kasi natulog ako ng mahaba because ngayon, naka-PTO ako ngayon. So, nag-PTO ako para magamit ko yung mga leaves ko kasi malapit nang mag-reset ang fiscal year sa company namin. So, nag-PTO ako para magamit ko siya. And then, inisip ko rin, maglinis ako mag-deep clean ako ng bahay, ganyan. Pero medyo mahirap palang gawin yung niisip mo na akala mo magagawa mo in one whole day lang yung mga gawain na gusto mong gawin, no? Like mag-deep clean, maglinis, mag-ayos, maglinisan, at chuchu dito. Mahirap, hindi mo magagawa na isang araw. Inisip ko sana Saturday, Sunday, Monday, wala akong pasok. Inisip ko sana in Saturday lang, in one day lang magawa ko lahat, pero hindi. Kasi nga, pagod yung utak mo for the whole week na, for the whole 5 days na nagtatrabaho ka na naka-shift ka. And hinahanap ng katawan mo yung mag-rest lang talaga, yung wala kang alam na wala kang iisipin na iba na responsibilidad mo sa ibang tao. But then again, hindi ako nagrereklamo kasi ang ganda ng trabaho ko, no? A lot of people would die and kill for my job because it pays well. It good, high-paying job, and petics, as in naghihintay lang ako na may magpa-translate sa akin ng documents or ng email or scheduled meeting to interpret the meeting, the conversation between all stakeholders, Filipino and Japanese stakeholders. Kaya yung oras ko na 8 to 6 ko na shift is all about, actually, like 80% of that is just waiting. And 20% yun talagang trabaho. Dahil ang meeting is like would last for 30 minutes to 1 hour. Except pagka may mga knowledge transfers, talagang yan minsan maabot ng 2 hours. There was a time nga nakapag KT ako ng 5 hours, diretso yung meeting, ganyan. So, ngayon, sa stage na to, nasa like 80% lang ng time ko sa trabaho is just waiting. And the rest, yung 20% is translating documents. We have tools naman na madaling magamit, madaling mag-translate ng documents. And then, yung regular meeting sa umaga. So, sa umaga, usually, I have, right now, meron na akong 2 meetings na, dalawang 30 minutes na meeting sa umaga. So, basically, yun lang. Kaya nga, 80% nun, naghihintay lang ako. But, still, yun nga, nakakapagluto ako, nakakanood ako ng TV, alam mo na, multitasking. But still, the thought that you don't own your time is sometimes parang I'm tired na I'm renting out my time. Dapat ako na lang may-ari ng oras ko and I can do anything. But, I have bills to pay. Kailangan may mga utang akong binabayaran. Kailangan ko talaga ng stable job na may steady income. So, napakaswerte ko dahil itong stable job ko na may steady income ay nagbibigay sa akin ng sapat para mabayaran ko ang lahat ng kailangan kong bayaran. Although minsan talagang actually right now kulang, but okay lang. Kasalanan ko umutang ako ng pagkarami-rami. Gumasta ako ng pagkarami-rami. Talagang ganun talaga. What I mean is, hindi ako nagrereklamo na empleyado lang ako. Na actually, nagpapasalamat ako na ang ganda ng trabaho ko. Napakaganda ng trabaho. Marami ang talagang maiinggit, gugustuhin sa kanila na lang yung trabaho ko.
Ang ano ko lang talaga is I could do better or more if I own my time. Because yung 8 to 6, I don't own my time. But still, very thankful because 20% lang doon halos ang talagang naitatrabaho ko, and yung 80% I can ang ano ko lang talaga, naghihintay ako, no, na naka-online ako. So yun lang, but it's not a big deal, kaya very thankful ako. Like, I have a few colleagues ganyan na minsan mas mataas pa yung sweldo nila sa akin, mga bilingual din. So, mataas pa yung sweldo nila sa akin, pero nagre-reklamo. Hindi ko maintindihan. Ang dami nilang reklamo. Ang dami nilang reklamo na ang taas daw ng tax nila. Siyempre, mataas sa sweldo mo. Mataas talagang tax mo, di ba? Eh, ginusto mo yan. Eh. Ginusto mo ng ganyan, Tapos, ang taas daw ang laki daw ng deduction sa kanila sa PhilHealth nila. Eh, siyempre, meron ka sinami asawa mo tsaka anak mo. Tapos, yung deduction nila, basta mga ganito. I mean, diba, kung tutuusin, naiingit ako sa kanila, mas mataas ang sweldo nila sa akin, pero ba't ganun? Nakinikilabutan ako na nariringan ko pa silang nagre-reklamo ng ganun sa mga deduction ng mga ganyan. Government essential, mandatory naman yan. Lahat naman tayo. Hindi naman sila lang, di ba? Hindi naman sila lang na malalaking sweldo. Nababawasan ng ganyan. I mean, so ironic talaga ang tao. Pag walang trabaho, naghanap ng trabaho, dasal ng dasal, ayun, parang awan nyo na doon, bigyan nyo ng trabaho. Tapos pagka nandyan, tapos lumaki ang kita, lumaki ang sweldo, nagre-reklamo sa kakapiranggot na 1,000 deduction sa kanilang mga sa kanilang mga sweldo. I cannot understand. I cannot comprehend. Hindi ko maintindihan. Parang minsan, hindi na lang ako kumikibo sa kanila eh. Basta, pag nababasa ko sa chat yung kwento nila na ganyan, na reklamo nila sa maliliit na bagay, sa kakaparanggot na deduction sa sweldo nila na mandatory naman, hindi naman sila lang, kundi lahat ng nagtatrabaho, lahat ng empleyado sa buong Pilipinas ay nagbabayad ng PhilHealth, nagbabayad ng tax, nagbabayad ng SSS. I mean, tapos, sabi ko, magagamit mo naman yan. Like, since meron ka namang ganito na, meron ka namang HMO, di wag mong gamitin yung sa yung sa PhilHealth kasi lang yan, pang hindi yayamanin, di ba? Meron ka namang sabi niya, kailangan pa rin natin bayan. Mandatory talaga yan. Because pag wala kang trabaho naman, yan naman ang matatakbuhan mo. Tapos, ang service naman ng gobyerno, ganito, ganyan, walang kwenta, ganyan. Wala ka talagang panalo sa taong reklamador. Hahahanap sila ng irereklamo nila sa buhay nila. Gaano man kaganda ang life nila. And, parang ganun. These are the people that I don't want to be with. I don't want to be with such people. So, yun nga. Let's just be thankful sana for the day, for the work, for what we have. And alam mo, ang Diyos, ang mahal na mahal niya mga tao nagpapasalamat. Palagi. Lagi, mas lalo niyang bibigyan ng blessing sa mga taong nagpapasalamat. So, kaya nga sinabi I think I read it somewhere. I don't know if it's Rhonda Byrne who said it or tawag nito, Florence Scovel Sheen. It says, sabi niya, gratitude is the law of increase and complaint is the law of decrease. So, kung nagpapasalamat ka palagi kahit sa maliit na bagay, dadagdag ang blessings. Pero kung nagko-complain ka, mababawasan yan. Ganun lang.
So thank you everyone. Thank you Lord. Thank you for today. Thank you for my job. Thank you. Naka-PTO ako at magre-relax. Magkakaroon ako ng panahon mag-relax today.